Ah, tamang-tama pag-usapan natin ang tungkol naman sa maiaambag ng gobyerno, whether national, provincial, or local, para ang LEMS Agri-Farm ay masustain, papalawak at maging beneficial hindi lang sa inyo, kundi sa buong community. Anong nakikita mo na magandang pagsimulan? Actually, ang gobyerno ay puno na rin ng mga programa tungkol sa mga intervention sa mga farmer. At sila ay desidido na magbigay ng mga ayuda, fertilizers o lahat ng inputs. But ang nakikita ko lang is kailangan ay dito sa downward through LGU ay magkaroon ng isang malalim na pag-aaral at bigyan ng mga training itong mga nag-i-implement ng mga lalo na sa LGU para ma-empower yung mga nasa barangay. Although there is a channel from provincial government to the LGU, LGU to the barangay. So that channel should be monitored para yung principle na gustong ipatupad ng ating government through local provincial government to the LGU ay makaabot dito sa barangay. So if I understood you, kailangan yung mga implementers from the government side ay may expertise na ma-implementa yung program at na-monitor pati ang progress, ang impact sa community. Ganun ba yung... Yes. But sa nakikita ko, may expertise na rin yung mga meron na. Galing provincial office. Okay. At sila ay maraming series of trainings. I understand, mga kilala ko na sila sa ating probinsya. Yes. And then, ang naging problema lang ay yung channel. Marami pa rin gray area from OPA to LGU Right. to, because hindi lahat ng farmers ay katulad natin na totoong nagpa-farm. Gusto lang ay makasali. Yes. But the true goal is absent. So, ibig sabihin ko, yung malawakang orientasyon tungkol sa pag-farming at anong may tutulong ng gobyerno ay dapat maramdaman ng mga tao at maisakatuparan. Sumasali ka ba dun sa Dream Zone Farmers Day? Meron silang Yes, ako yung atin dyan at yung unang dyan ako na award ng Outstanding Organic Farmer noong 2019 sa Dream Zone. But hindi dito sa normal na routine nilang market day ay once in a while akong ma-attend kasi wala pa akong makatulong na misis ko pa ay nagtatrabaho pa. Right. So it is magandang venue yun para may announce yung at may display yung mga product ng bawat barangay. Kasi yung public space kasi it's a public space na nagagamit hindi lang for one particular purpose, kundi pati mga farmers Nakakilala. ay nagagamit yun Area, okay. para ma-display. Ma-maximize. What about, may business permit ba ang iyong negosyo? Yes. What about the business permitting? Is it easy for you to get your permit, to renew? Yeah, Anong so nakikita mong mga bagay? Wala namang problema sa business permit. That's good. Na because cooperative ang mga aming LGU offices para lalo sa mga farmers. So, wala naman ako nakikita problema. Okay. Sa, What about financial loans or grants? Ano bang ganyan programa? sa nakikita ko Soft is loans, meron mga soft loans at ako ay nag-isa sa beneficiary ng SureAid. 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 Yan? National Government, ACPC, DA, Okay. na within payable within 10 years. 10 years. That is interest-free. So I have to pay 2 times a year. Okay. So, malaking tulong yun sa mga farmers sa startup. Very nice. And although marami rin gray area sa government, but marami naman di clear area na papunta sa mga farmers. Ang nga lang, kailan nga ay seryoso ang bawat isa at ma-organize yung mga asosasyon. Pagkakaroon ng asosasyon. So, pwedeng mag-spearhead din ng government ng pagbubuo ng asosasyon like cooperative, yeah. para makuha. And ang patungo ngayon ng gobyerno, yung individual farmer like me, ay hindi masyadong binibigyan at i-encourage nila na magawa ng kooperatiba para one-time, big-time approach. Bigyan ka ng malaking intervention in terms of monetary amount
as a startup for your business. Tamang-tama. Kasi nung isang araw, kausap ko si Dr. Bagi, Okay. siya ang chairman ng Cooperative Union of Batangas, Okay. at saka ng SIDSI. So talagang ini-encourage nila ang pagtatayo, pagsusustain ng Yeah, and this one, SIDSA is a mas successful cooperative dito sa Batangas. Actually, sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sorry, sa Pilipinas. Oo. And then, at hanggang ngayon, ang dinig ko, nakakaroon pa siya ng incentives from the government. Right. Member ka na ba ng SIDSI? Hindi pa dahil lang ako daw, nung una kong dumating, sabi siya ng aking kaibigan, ng taga-SIDSI, yung anak mo lang dahil may edad ka na. Okay. So, masamap ko lang ang maitutulong ng government. Yun nga, pag-streamline ng support processes, expertise para sa mga beneficiaries. And then, pangalawa, of course, pagtatayo ng pagtulong sa paggawa ng asosasyon. And I think thirdly, nandun na yung financial assistance kung mapapalawak pa yun at nagiging comprehensive. Siguro ganun. I think the most important one is educating the farmer through the local level, LGU level, because lagi kong sinasabi sa kang membro na hindi tayo dapat masipag lang. Okay. As a smart farmer, hindi dapat masipag lang. Alam natin ang documentation. Right. Let's address yung ating manonood. Galing po kay Ginoong Jun Adarlo bilang agri-farm owner. Anong encouraging words mabigay mo sa akin? Ako po ay bilang engineer na nung ako'y nag-umpisa sa farming ay hindi sila maniwala. Pero nagpunta pa ako ng farming dahil nang ako'y nang mag-retire, yan ang naging obsession ko na makapag-produce ng mga masustansyang pagkain. So ang farming po ay lahat ay may kaunti pong pag-aaral, hindi naman po kailangan masipag lang. Kailangan po alam natin ang pasikot-sikot ng galaw ng mga pananim, mga lupa, at ng mga gagawin natin pag-aalaga sa mga halaman. So, modern farmer na po ang tawag natin sa atin ngayon. Para po mas mapaunlad natin ang ating mga halaman at pagkain. Kasi po, noong unang panahon, wait and see tanim at naghihintay na lang tayo ng bunga. Tulad din po ng tao, dapat alagaan ng mga halaman para maka-expect tayo ng magandang bunga. So let's join the program Advocacy of Food Security and Sustainability together with the intervention given by our government, especially our provincial government of Batangas and also our LGU, San Pascual, Batangas. I-encourage ko po lalo ng mga taga San Pascual na pagsama-samahan natin ang pagpapaunlad ng agrikultura sa Pascual at sa buong Batangas Province. Salamat po sa interbensyon ng mga ating gobyerno at salamat po rin po kay Ramil Cueto na matagal ko ng kaibigan 2019 ay narin po ngayon ang kanyang advokasya na mapalawak ang kaalaman ng mga community para sa terma ng pag-agrikultura at food security. Samahan po natin siya sa kanyang advokasya. Maraming po salamat. Salamat, Jun. Thank you. At salamat po sa inyo na nanood nitong isang edisyon ng Insights na nagpapalawak po ng ating diskusyon sa barangay empowerment or barangay economics na gusto ko pong isulong bilang isang future board member ng 5th District ng Batangas. At yun naman pong pagiging bukal ay hindi naman po limited sa Batangas City lang dahil yun naman po iaabot sa lahat. At nagpapasalamat po ako kay Ginoong Jun Adarlo na yung kanyang pagsisikap at naging tagumpay sa gawain ito ay pinaunlakan po niya tayo na matuto tayo, makahingi ng insights para kayo naman po at ako ay magiging magkatuwang sa pagpapaunlad ng agriculture sa Batangas Province. So, maraming salamat po at magkita-kita muli tayo. Salamat, Jun. Thank you very much. Thank you. At sa ipag-business sa aking mini farm. Thank you. Lerms Agri-Farm. Agri-Farm. Okay.